Ngayon, dumadating ng ulan, maraming salamat na iibsan na yung init, pero mag-ready na tayo. Hindi lang kasi yung dengue, actually may tawag kami dyan yung wild, no? W-I-L-D. Sa pagtatapos ng matinding init dala ng El Nino, unti-unti naman ang pagpasok ng malalakas na ulan dulot ng La Nina. At sa pagbabagong ito sa klima, mahalagang maging handa at mag-ingat sa mga sakit na dulot nito. Una nang nagpaalala ang Department of Health sa publiko na proteksyonan ang sarili laban sa mga sakit na madalas ay laganap sa mga panahong ito gaya ng tinatawag na wild diseases. Ito ay ang water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, ang mga nauusong sakit tuwing tag-ulan. Ang water and foodborne diseases kabilang ang food poisoning ay nakukuha sa kontaminadong tubig o pagkain. Payo ng DOH para maiwasan ito. Tiyakin na malinis lagi ang tubig na iinumin at kakainin. Kung hindi tayo sigurado sa ating iinumin na tubig, walang mawawala kung pakuluan to ng 2 minuto. Simula pagbubula na yung tubig sa kulo, mag-time tayo ng 2 minutes as palamigin after, saka natin inumin. Ang influenza-like illness na may sintomas na ubo, lagnat at sipon ay nakukuha dahil sa pagbabago ng panahon. Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon dahil yung ating mga nasal mucosa, yung loob ng ating ilong at ng ating lalamunan, naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Whether bumabawas yung humidity or tumataas, nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Even yung COVID is actually one of the influenza-like illnesses. Na walang mawawala kung magpa-test, lalo na ngayon ng ating mga antigen test ay widely accessible na po. Pero chances are, maaaring ito po ay pwedeng dahil sa pagbago ng panahon or ng allergy. Muli namang nagpaalala ang kagawaran na iwasan ang paglusong sa tubig baha. At kung hindi talaga maiwasan, ay agad na maligo pagkaahon. At kung mayroong sugat, magpakonsulta na sa doktor upang maiwas sa leptospirosis. Sa ulat ng DOH, nakitaan ng pagbaba ang dengue cases. Mula sa 5,211 cases noong April 11 hanggang April 20 ng kasalukuyang taon. Bumaba ito sa 3,634 mula April 21 hanggang May 4. Pero dahil tag-ulan, inaasahan ang posibleng pagtaas ng mga kaso. Siguraduhin natin na wag na yung nag-iipon ng tubig at gumamit tayo ng self-protection measures. Pwede naman tayong mag-long sleeves, basta natatakpan yung balat, and also yung mga mosquito repellent lotions. Mahigpit na paalala ng Department of Health sa publiko kung nakararamdaman ng alinmang sintomas o sakit, huwag itong ipagwalang bahala, huwag basta uminom ng gamot. Sa halip ay magpakonsulta muna sa doktor upang ma-check at magabayan sa mga susunod na dapat gawin. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.